Hi guys! Kakauwi lang natin and excited na akong ipakita sa inyo itong nabili nating Anta Kaiwan. Okay, dahil grabe ang pinagdaanan nito, hindi ako pinatulog nitong sapatos na to. Dito sa video na ito, dito nyo rin malalaman kung worth it nga ba yung pagbili natin ng Anta Kaiwan or hype nga lang ba? Bakit nga ba ganun kataas ang bentahan ng first signature shoe ni Kyrie Irving sa Anta? Bago natin sagutin yung katanungang yan, unbox muna natin. Kung makikita nyo yung box, talagang worth it yung box, no? Purple pa. Actually, ngayon na-in-love na ako sa kulay ng purple eh. Okay, dito nakalagay yung Kai codes, dito nakalagay yung strength, agility, focus, and speed. Nakalagay din dito sa side, mastering your craft is a journey. Okay, then logo, then size label. Okay, hindi na ako makapag-antay. Excited na ako. Box na natin siya. Ayan no. Bukod sa box niya, may extra protective case pa siya dito sa loob. Ayan. And then may nakalagay dito sa loob, may quote dito na nilagay si Kyrie Irving. I consider my product to be art. They are timeless pieces like furniture, artistic, cross-generational, handcrafted with meaning, substance, and devotion. Kyrie Irving and then signature. Okay, di ko na patatagalin guys. Excited na rin ako dito. Ayan. Woohoo! First Anta Kaiwan dito sa Palawan. Tayo mag-unbox, guys. Sheesh! Ayan na. Ayan na. Ayan na. So, guys, ito lang naman. Ito lang naman ang Anta Kaiwan. Ganito lang naman siya kaganda. Ayan. Ganyan lang naman siya kaganda. Kaya naman pinilahan talaga siya ng mga Pilipino, no? Ayan, no? Then may strap. Okay. Ito yung ilalim niya. Ayan. Habang ina-unbox natin to, may mga pag-uusapan tayo dito. Ang daming issue tungkol sa Kaiwan, no? Grabe talaga. Trending nakaraan to. Last Sunday, trending ang Kaiwan dahil daming issue. So, sasagutin natin yan dito, okay? Bakit nga ba ganun kataas ang bentahan ng first signature shoe ni Kyrie Irving sa Anta? Bakit nga ba siya ganun kamahal? Upon checking sa official FB ni Anta PH, okay, nakalagay doon sa Kaiwan Artist on the Court is sold out. Meaning, sold out na, wala na talaga kayo mabibili sa Anta Mega Mall and there will be no restock. So, meaning, green flag ito sa lahat ng merong Anta Kaiwan dahil hindi na daw mag-restock ng ganitong colorway ang Kaiwan. Talagang worth it yung pagbili nyo ha. Sa ngayon, okay, green flag siya para sa atin dahil wala nang restock. Sa mga maghahanap pa ng color na to, so mukhang malabo na. Ayan, dahil nga statement ni Anta PH, hindi na sila mag-restock. Isa din sa dahilan kung bakit green flag ito sa atin dahil kung hindi na mag-restock ang Anta PH, may possibility na tumaas yung value nitong Kaiwan na hawak-hawak natin ngayon. Ang resale price ngayon is 15 to 20,000, meaning pwede siyang dumoble. Pag minalas-malas tayo, pwede rin bumaba ang value nito. So, ganun lang naman guys sa shoe game. Kapag hindi ka sigurado dun sa sapatos, kumbaga parang susugalan mo siya. So, wag ka mag-expect na tuwing hype yung sapatos is talagang tataas yung value niya, no? So, may possibility po yan na bumaba. Kaya 50-50. Kaya kapag bumili ka ng sapatos, dapat ready kang manalo, ready kang matalo. Ganun lang guys sa shoe game. Okay? Pag-usapan naman natin yung mga issue na nakikita natin sa Facebook or sa mga group page. Bakit nga ba maraming umiiyak sa sapatos na to? Ayan, kasalanan mo to. Kyrie Irving, palipat-lipat ka pa kasi, no? Maraming reseller ngayon ang binabash sa social media nila dahil overpricing daw ang Kaiwan. Doon muna tayo sa side ng buyer. Lagay muna natin sarili natin as a buyer para maging fair naman tayo dito, no? Kahit sino naman talaga papalag sa resale price ng Kaiwan. Imagine, from 7,995, ngayon pumapalo na siya ng 15 to 20,000 ang bentahan ng mga reseller. Sinong di iinit ang ulo, di ba? Tubong lugaw talaga kung tawagin. Ngayon naman, lagay naman natin yung sarili natin as a seller, okay? Si Ludes, pipila lang naman ng halos kalahating araw sa Mega Mall. Pipila lang naman ako ng kalahating araw. Hindi minuto, hindi oras, kalahating araw ang pipilahin ko para lang makuha tong Anta Kaiwan. So, lagay niyo yung sarili niyo doon sa seller, di ba? Pipila ka ng 12 hours. 12 hours yun, guys, ha? Meaning, gabi pa lang, nandun na ako sa Mega Mall
para kunin tong sapatos na to. Walang assurance na mabibigyan ako ng tamang size ko dahil nga may mas mauuna pa sa aking pipila doon. And then sasabihin nyo lang sa aming mga seller, overpricing kayo, ganito, ganyan, bla bla bla, ganito, ganyan. So yun guys, as a buyer, naiintindihan naman natin na talagang grabe din naman talaga. Halos doble, no? Dito sa Pilipinas, halos doble. So yung 8,000, naging 16,000, naging 20,000, lagpas pa. Pero guys, imagine, sa China, mas mahal pa po ang bentahan doon dahil nasa 29,999. Check nyo yung site, official Anta sa Shopee or Lazada, makikita nyo yung price doon. 29,999. Swerte pa din tayo dahil hindi ganun kagahaman yung mga Pinoy dito kasi binenta lang nila halos 16 to 20,000 sa mga kapwa naman natin buyer. Fights nyo yan na mag-post sa social media na ganito, ganyan. Bago naman sana kayo mag-post, isipin nyo din kung ano yung naging hirap nung seller doon, di ba? Bago nyo sila siraan, isipin nyo muna, lagay nyo yung sarili nyo doon kung ganun nga lang ba kadali makuha tong sapatos na to. Kung worth it nga ba siya na madoble ang presyo, di ba? So kung feeling nyo na hindi naman talaga worth it, then it's time na para i-post nyo siya dun sa social media. And then, sa mga kapwa ko naman seller, di ko ma-blame yung mga seller Kasi, para sa akin, kung talagang gusto mo yung sapatos, hindi sa akin yung pera di ba? Maliban na lang kung, kumbaga, swak lang yung pera mo, tapos ipupush mo yung sarili mo na bilhin yung kahit said na yung ipon mo. Hindi ganun Kumbaga sa akin, hanggat gusto ko yung sapatos na may extra naman akong pera, maluwag sa akin ilabas yun. Why not? Di ba? Kasi gusto ko yun Hindi natin mabe-blame yung buyer, di rin natin mabe-blame yung seller. Kanya-kanya tayong pananaw sa buhay. Respect mo yung decision ng seller, ire-respeto ka din ng seller kung ayaw mo bilhin yung produkto niya dahil hindi ka naman niya pipilitin, di ba? Hindi mo rin pwede pilitin yung seller na babaan mo yung presyo mo kasi 8,000 lang naman nabili yan, di ba? Kanya-kanya tayo ng tinatahak na buhay kaya sa shoe game, good vibes lang lagi, di ba? Sana itong nabili natin Kaiwan, good investment ito. Kung hindi man, at least meron akong Kaiwan, first ever yan, di ba? Pag-switch ni Kyrie sa Anta, ito yung pinakaunang sapatos niya. And then, ito yung parang pinaka-exclusive niya na colorway. Kaya natutuwa ako na magkaroon ako nito. So, yun lang guys. Sana nakatulong tayo sa issue ng Kaiwan na yan. Dahil, ang hirap no? Hirap talaga pag buyer versus seller talaga nangyayari. Yung iba nagkakakasuhan na pa, si Romel, shoutout kay Romel Dagdag nagkakasuhan pa ata sila. So yun guys, and sana nag-enjoy kayo dito sa pag-unbox natin ng Anta Kaiwan, and sana may mga natutunan kayo kahit papaano sa unboxing natin. Madami pa tayo i-unbox, actually ang dami pa dito. Ngayon lang tayo nagka-time ulit mag-unbox ng mga sapatos. And ayan guys, enjoy nyo.